teksto, ako siyang giuluhan og making wise choices. Adunay isa ka istorya bahin sa 5 ka mga tao nga nasaag diha sa Lasang. Sa gusto na nila mobalik sa lugar nga ilahang giagian, sila ikadaiya sila mga choices sa ilahang gihimo nga mga choices. Ang unang tao niingon nga mas dali mo gawas diri sa bahin sa wala nga bahin sa Lasang kay murag kinigit ang tama nga agianan alang kanako kay mao ni giingon sa akong una-una ang wala nga bahin mo jud ni siya dali nga agian pagawas sa Lasang. Ug ang ikaduhang tao niingon nga ang mas maayo sa tuo kay ang tuo nagpasabot nga tama insakto. So insakto kining agianan nga tuo. Ug ang ikatulo niingon amo balik ko. Mas maayo mo balik kay dito man ka ni agi so dito gyud ta mo balik. Ang ikapat niingon mo straight jud ko mo move forward jud ko. Kay kining Lasang naa man siya ending, naa jud siya katapusan. So that means makagawas jud ko. Apa niingon ang ikalima? Puro gid mo sayop sa inyong mga pagpili, sa inyong mga choices. Ngano man, naay sayon kaayong pamaagi. Nangita siya pinakataas nga kahoy o dito ni katkat siya. Aron makita niya daw ang pinakaduol nga agianan, makagawa sila sa Lasang. O sa iyang pagkatkat, nakita niya yung mga kaubanan nga nagiyahan nag-adto sa mga lugar nga ilang ipang pili. O maoy mga consequences sa ilang mga choices. So, ang katong unang tao nga nipili sa walang bahin, ang katudayng lugar nga iyang giagian, katong parte sa Lasang sa wala, dito wala di ay mga pagkaon, o nakasugat siya dito, o mga hayop nga maisog, mga mabangis nga hayop. So sa iyang pagpili dito, although nakagawa siya sa Lasang, apa nakaton siya unsaon pag-survive. Ang ikaduha nga tao nga nipili sa tuo nga bahin sa Lasang, nakasugat siya ng mga kawatan. Diin katong mga kawatan dito day mutago sa right side sa Lasang aron mutago kay mga kawatan man. Apan sa ilang pagkuyog-kuyog, iyahang gimaymayan ang katong mga kawatan nga dili maayon yung gibuhat. O dito mga katong mga kawatan na bag-o ang ilahang paglantaw sa kinabuhi. Ug ang ikatulong tao nga nipili nga mubalik sa iyahang agianan, naghimo siya mga tunog o katong tunog nahimong dalan. Aron kung kinsa tong gustong moadto sa Lasang, dili na gayud masaag. Ug ang ikaupat nga tao nga nipili nga move forward sa Lasang, dito niya nakita ug nahimo siyang pioneer sa tanang posibilidad. Nakita niya ang mga amazing nga mga hayop nga naa diay sulod sa Lasang ug adunay mga tanom nga napuno diay sa mga mahimong tambal sa balatian sa tao. So siya ang nag-open sa mga bag-ong posibilidad nga mahimong gamiton sa mga tao. Ug ang ikalimang tao nga nipili nga magpuyo na lang siya, mangita siya paaging pinakasayon, nahimo siya espesyalista sa mga shortcuts. So ang mga tao nga gusto mo duol, nga gusto mo magkuha og paspas nga solusyon sa mga problema, muduol kaniya. Apan, hunahunaon nato nga dili tanang shortcuts maayo. Kini gamiton usab ni Satanas alang kita madaog. Kini nga istorya nag-illustrate sa action o sa consequences sa 5 ka tao. Aduna usab mga iladong tao sa Biblia nga susama sa 5 ka tao nga nasaad diha sa Kalasangan, diin sila o kita gitagaan sa Ginoo free will kagawasan o mupili o muhimo og desisyon alang sa atong kinabuhi. Kung atong kahinumduman, si Lot nagikan sa kaliwat ni Abraham nga adunay kahadlok ug muhimo og dautan. Ug ang ilang pamilya o mga kaliwatan, mga pinili gid sila o pinangga sa Ginoo. Sa dihang si Lot o si Abraham,
nag-travel sila kay muadto na sila sa lugar nga gisaad sa Ginoo kanila nga angay nilang puy-an. Sa dihang naa na sila sa tunga-tunga, si Lot nagdesisyon nga maglahi siya og ruta. Kay nakita niya nga sa unahan naa dito ang kalisdanan, listo na pagkaon na ikagutom. So nipili siya nga maglahi siya ruta. So iyang choice, niadto siya sa lugar sa Sodom. Instead, muadto siya sa lugar nga gigahin kanila sa Ginoo. Pipila ka mga tuig, si Lot ug ang iyang pamilya nanginabuhi nga haruhay sa maong lugar. Apan, katude ang lugar na puno sa kahilayan. O sa kasugo sa Ginoo, sa mga tao sa Sodom, iya kining giguba. Ug ang ubang miyembro sa pamilya ni Lot nahiagom sa kadautan o kasakit. Ano na usay ilado nga karakter sa Biblia si David? Usa siya kainila nga hari sa Israel. Pinangga sa Ginoo. Apan, he chose to commit adultery. Nangabit si David. Nasayod si David nga dili gid maayo ang maong buhat. Apan, iya kining gipili. O sa iyang paghimo sa maong desisyon, si David nahiagom sa kasakit o kalisdanan, diin mismo ang miyembro sa iyang pamilya mo ay nagpaisiugda nga magrebelyon against sa iyaha. O he was shamed publicly. Ipakaulawan siya sa isa sa iyang mga anak. O mo na hinungdan nga si David nahimong nabagsak ang saya sa pwesto isip hari sa Israel. In our present situation, there are choices that affects our lives. For example, if we choose to accept Jesus, His offer of salvation, then we will have special place in His kingdom. In choosing our career, alang sa mga kabatanunan nga mao palay pagsugod sa atong malayo na gyapon na. Sa mga kabatanunan karon nga mao palay pagsugod sa ilang pagkinabuhi. Sa ilang pagpili sa klase sa trabaho will have also a lasting effect to their future family, wherein adunay financial stability ang usa ka pamilya ug malipayon kini kung adunay panalangin sa Ginoo. Sa pagpili usab nato og kapika sa kinabuhi o mga partners in life will also have a permanent bearing in our children as well as their emotional bearing. Simple ug dali nga kaayo magbulag ang magtiayon kung dili magkasinabtanay. Apan, ang labing maapektuhan ang mga anak kay sila walay choice nga mupili og inahan o amahan. In choosing also our friends, ingon nila that best friends can be a wonderful blessing, but wrong friends can be a curse. Sa Proverbs chapter 12 verse 26 says, "A righteous man is cautious in friendship, but the way of the wicked leads them astray." Atong hinumduman ang usa ka sayop nga desisyon makaapekto gyud sa atong kinabuhi. In every action, there is a reaction. In every choice, there is a consequence. So, unsaon man nato paghimo og wise choices? Una daw, we ask God's wisdom. Pangayoon nato sa Ginoo ang wisdom. Kay God promised to give wisdom to those who ask in faith. In James 1, chapter 5 says, "If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him." So, pangayo gyud ang wisdom sa Ginoo. Una gyud na natong buhaton kung maghimutag mga choices. Ikaduha daw, ask others for advice. So, mangita tag mga kaila
Unya na rin doon ka great councils, two great councils na mapangayuan ato advice. Pinakauna is the Bible itself. The Bible mismo. Na yung mga times akong ginabuhay na ako'y mga pangutana, na ako'y pagduha-duha o dihagid matubag sa Biblia. Sigurado din ko matubag yun ang inyong mga problema at inyong mga choices na gusto ninyong himuon in the future. O mangita po daw mo o mga older or mature Christians na pwede ninyong maistoryahan sa inyong problema, inyong masaligan, kaya sila mismo daan yung mga experience sa kinabuhi na pwede nilang i-share ka nato. O ang ikatulo daw is to commit your choice to the Lord. If ever na naalam mo yung choice sa inyong kinabuhi o naalam mo yung mga desisyon, simply commit it to the Lord. Kay, kung na-please si Lord sa inyong choice, everything will go smoothly. Maayo gid ang dagan kung na-please si Lord, kung nalipay si Lord na mao na inyong choice. Sa Psalms 37, chapter 5, verses 6, gaingon, itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi. Salig kaniya o mutabang siya kanimo. Padanagon niya ang imong kaayo, sama sa kahayag sa adlaw, ug ang imong pagamatarong, sama sa ugtong-tutok. Ug ang ikaduha, na-commit na nimo imong choice sa Lord, i-trust nimo sa Lord ang imong mga desisyon, kinahanglan po daw na ang atong desisyon, ato pong sabton. Kaya, mo desisyon ta, dire-diretso, wa po na kasabot nga mo ito atong choices, mo ito atong gipilit. Murag dili po siya maayo. Kung magdesisyon daw kita, ato agad kining timbang-timbang sa makadaghan na panahon o higayon. Dili nga dire-diretso lang, kay basin daw, masubaw makita. Daghan din ang pangitabo, nga dire-diretso lang, marka bahala. Diba? So, ato na yung mga panahon nga, masayot ta sa atong mga choices sa kinabuhi. Kung saan man nato pag-respond ni ini, masayot naman ta. Ingon sa mga eksperto, learn from the mistakes of others. So, dili na to sundon, pero tanaw na ito nga nung nasayop siya. Ato dit siya hinunduman nga. Kato siya, sayop yun. Ang ingon daw dire nga, do what Lot did. Di ba si Lot? Nasayop siya sa pagpili og lugar. Apan, si Lot, iyahang ibiyaan ang maong lugar o nanginabuhi siya sa lahing lugar nga katoy gipili sa Ginoo alang kani. Nasayop naman siya, so iyang gibiyaan. I once remember nga nahitabo kini sa among pamilya, this is a personal experience. Nahinumduman ako ang isang miyembro sa among pamilya na himo og desisyon, kasayop gyud kaayo. Akong lantaw sayop jud siya kaayo. Ako siyang giingon nganong dili nimo biyaan ang maong mali nga desisyon. Niingon siya nako nga, puslan man nga nalapok nako, mupadayon na lang yun kong lapok-lapok. Which is, niingon ang Ginoo nga, likayan ang pagpakasala pag-usap, o magbago ta. So ang gihimo ni Lot, nibiya siya sa maong lugar, o nagbago siya. Kita tanan, adunay higayon nga magbago. Biyaan nato ang mga sayop, kung nakita nato sayop, ato kining biyaan, anong magbago ta. O si Peter pod, di ba nahitabo nga si Peter, gidinay niya ang Ginoo sa ikatulong higayon. Kita po na ay mga higayon nga atong i-deny ang Ginoo. Apan, nangayo si Peter o kapasayloan. O gihatag niya iyang serbisyo hangtod sa iyang kamatayon. Kita usab. Kaputag higayon nga, muusab po ta. Ang gihimo ni Peter nga gidinay ang Ginoo. Kita po, mangayo po tagpasaylo, nga na mga times nga kita masayo. O, atong ipadayon, hindi ta maulaw mo serve. Balik ka pag-serve sa Ginoo. Dili nato ikaulaw na nasayot ta. Kay kitang tanan, masayot gyud. So therefore, ang example ni Lot o ni David will teach us the importance of making wise choices. Ug mahimong warning kini sa atong pagkinabuhi. Matag desisyon o choices nato, kinahanglan nga atong iampo isalig kini sa Ginoo. Whatever our decision in life, ato agayong paniguruhon nga kini nahaom sa will sa Ginoo.
o adunay pagtugot sa Ginoo. Kay kining tanan atong desisyon